about running with God. Okay, tumatakbo tayo bilang anak ng Diyos na kasama natin siya. Okay, huwag tayong mag-solo, huwag tayong mag-isolate. Okay, kasi bakit? Kasama natin ang Diyos, no? Kaya aware tayo, be aware na kasama natin ang Panginoon. Kaya sa pamilya natin, sa ating trabaho, sa ating araw-araw na activity, sa ating mga pagpapamilya, sa ating kapirahan, sa ating mga panahon, saan ang Diyos? Okay? Saan siya doon? Baka kapiranggot lang yung nasa Panginoon, di ba? So yun po, kaya napakaganda na maging aware tayo ngayon bilang anak ng Diyos, tumanggap tayo kay Kristo bilang anak. Okay? Pero tumakbo tayo na kasama natin ang Panginoon. Tapusin natin ang pinapagawa ng Diyos sa ating buhay na kasama ang Panginoon. Kasi magtatagumpay tayo hindi dahil sa self-effort natin, hindi dahil tayo ay matalino o hindi dahil tayo ay magaling, kundi magtatagumpay tayo kasi kasama natin ang Diyos. So yun po, sabi niya dyan sa Hebrews 12 verse 1 and 2. Therefore, sabi niya, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin, yung kasalanan that easily entangles us. Ano yung mga kasalanan na parang madali tayong masilo? Okay? Parang madali tayong mabitag. Okay? So sabi niya dyan, and the sin that so easily entangles me. Ano yung mga bagay na madali kang ma-allure, madali kang mamagnet, madali mong gawin. Okay? Yung temptation sa buhay natin. And sabi niya rito, let us run with perseverance. Let us run with perseverance the race marked out for us. Sa verse 2 sabi niya, fixing our eyes on Jesus. Kaya kailangan nakafocus tayo kay Kristo. Kasi kung titingin ka sa iba, matatalisod ka. Kung titingin ka sa sarili mo, madidepress ka. Pero kung titingin ka sa Diyos, mai-encourage ka. Kaya pagka pumunta ka sa church, tumingin ka sa kamalian ng iba, madi-discourage ka. Tumingin ka rin sa sarili mo, malulungkot ka rin sa sarili mo, ma-prostrate ka rin sa sarili mo, di ba? Kaya tumingin tayo palagi kay Kristo. Bakit? Kasi nai-encourage tayo. Makulit man ang iba, hindi ka naapektuhan. Kasi bakit tuloy-tuloy ka sa Panginoon? Focus ka kasi kay Jesus. Okay, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of our faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Nagtapos si Kristo. Okay, hindi niya pinangarap ang 200 years dito sa mundong ito. 33 and a half years lang nag-stay sa mundo. Tapos umuwi na. Bakit? Natapos niya ang kanyang takbuhin. Natapos niya ang kanyang marka. Natapos niya ang kanyang purpose sa mundong ito para ikaw ay iligtas, ako ay iligtas. Okay, ngayon nagtapos nandun sa trono ng Diyos, nandun sa right hand of the Father in heaven. So ganun din sana tayo. Pagdating natin ng buhay na tayo magdi-depart, nangyari na yung edad, yung panahon na binigay ng Diyos, naglaps na, time for departure, sana ho mapupunta din tayo doon sa trono ng ating Panginoong Diyos. Hindi sa outside ng trono, kundi sa trono ng ating Panginoon. Ibig sabihin, andun tayo, kasama natin siya. Okay, so yun po. Kaya, for the joy set before him, he endured the cross. Okay, scorning its shame. Tiniis niya ang kahihiyan. Kasi hinubaran siya, tapos ipinapos siya. Okay? And sat down at the right hand of the throne of God. Kaya tingnan mo, umupo siya. Kaya sana tayo, nandun din tayo sa tabi ni Kristo sa pagdating ng panahon na tayo ay kukunin ng Diyos. Ibig sabihin, finishing well. Okay, yun po ang pangarap ko din bilang lingkod po ng Panginoon na mag-finish well ako sa panawagan din ng Diyos. Siyempre nagkakaedad na po tayo pero sana magtatapos tayo ng maayos. Okay, maraming mga lingkod ng Diyos, maraming mga leaders, maraming mga pastors, maraming mga pari, maraming mga propeta na kung kailan sila tumanda, doon pa sila nagloko. Okay, so ang pangarap natin, ang tinuturo na natin in advance,
sana magtapos tayo ng maayos. Kung tatay ka talagang tinawag kang maging father sa family mo, sana matapos mo na maging mabuting ama sa iyong pamilya. Okay? Na uuwi ka sa langit, na nabuo mo yung pamilya mo, nabuo, kung ikaw ay nanay, natayuan mo yung panawagan ng Diyos to be a good mother, no, sa iyong mga anak, to be a good wife and to be a good husband, na nagpapatuloy tayo na sana one day nandun tayo sa tabi ni Kristo. So yun po, kaya napaka-importante po ang ating paglakad, okay, bilang anak po ng ating Panginoong Diyos. Okay? Tingnan po natin yan. Katulad ng ano na to, marami siyang baggages, okay, sa kanyang mga backpack, ang dami mabibigat na bato. So halimbawa, nakasabay ka o nakasama ka sa patimpalak, isang patimpalak ng isang bayan, okay? Or isang palaro. Okay, sa atin uso pa rin yung hanggang ngayon yung palarong pambansa. Okay, meron ding district meet, pero meron din tayong pangmalakihan, yung provincial meet. Okay, at saka meron na tayong regional, okay, na palaro. So, basta palaro, ibig sabihin, pagka tayo kasama, atleta tayo, 'di ba? Isipin mo 'yan. Subukan natin. Ako patatakbuhin niyo ako, naka-leather shoes ako, tapos naka-formal pants ako, tapos naka-polo, naka-necktie, naka-Americana. Makakatakbo ba kaya ako? 'Di ba? Kundi aalisin ko, papalitan ko yung damit ko ng pantakbo. Ganun din, lahat ng mga luggages natin, baggages natin, iwanan natin. Para bakit? Makatakbo tayo ng maayos. So example lamang po yon. Kaya ito po, sabi niya rito, the question is not how fast are you running? The question is, who are you running with? 'Di ba? Sino ang kasama mo sa pagtakbo? Kaya dito, pagka sinolo mo ang laban, mapapagod ka. Pagka sinolo mo ang laban, mapoprostrate ka. At later on, magko-question tayo ngayon sa Diyos. 'Di ba? Pero sa simula pa lamang, kasama natin, aware sana tayo, nakasama natin ang Diyos. Nahirapan ka magpatakbo ng pamilya mo. Kaya nga, paghariin mo si Kristo. Nahirapan ka sa pagbabudget mo. Kaya nga, pasentruhin mo si Kristo para hindi ikaw ang driver ng buhay mo. Kaya tignan mo, malayo ang mararating natin kapag tayo po ay with God. Okay? Hindi mo solo, hindi mo sinosolo ang buhay. Pagka sinosolo mo ang buhay mo, okay, ikaw pa rin ang ikaw pa rin ang driver ng buhay natin, marami na tayong mga aksidente, 'di ba, na nangyari sa buhay natin. Kasi bakit? Tayo kasi yung nag-drive. Pero ibigay natin kaya ang manubela. Ano ang manubela? Control. Okay, ano yung control? Yan ang ayaw bitawan ng mga tao, 'di ba? Control. Yun ang matagal nating ibigay sa Diyos, na sana yung lahat ng remote control sa buhay natin ibigay natin sa Diyos. Okay, kaya yon, yung pwedeng mag-control tayo ng asawa, mag-control tayo ng anak, mag-control tayo ng sitwasyon. Lagi natin gustong control. Pagka ikaw ay hindi nakaka-control, hindi ka nai-involve, hindi ka gusto mo ikaw ang kumontrol. Ikaw, parang ikaw lagi ang gustong mong pagpapasakupan nila, di ba? Pero kung ganun ang buhay natin, mapoprostrate tayo, mapapagod tayo pag ganun. Pero ang saya, ang sarap pagka si Kristo ang kumukontrol na. Kasi bakit? Hindi mo problema ang magbago ng ugali ng tao. Problema ni Jesus yun. Siya ang magbabago. Kung ayaw nilang magbago, at least ikaw binabago mo. Di ba? Binabago mo ugali mo. Di ba? At least ikaw inaayos mo. Kung ayaw niya magpatawad, at least ikaw nagpapatawad para at the long run, titignan mo kung sino yung nagpapatawad, sino yung nagpaparaya, tignan mo, later on, mas masaya. Mas masaya siya na Kristiyano. Kaya mga kapatid, napaka-importante itong pag-aaralan natin, running with God. Nakasama natin ang Diyos. Pagka sinosolo natin, tignan mo, isolated ka. Pag sinosolo mo, tignan mo, ayaw mong magpaano sa iba. Kasi gusto mo, tayo palagi ang kumontrol. Sana ho, hindi ko sinasabi na ganun kayo. Ang sinasabi natin, ini-expose natin yung pwedeng mangyari sa atin para hindi mangyari ang kalooban po ng Diyos. Para mangyari ang kalooban ng Diyos, talaga pong ibigay natin ang buhay natin. Nakasama natin talaga, isama natin talaga, siya talaga ang maghari sa lahat ng area ng buhay natin. Okay, first, sabi niya dyan, to move forward in a race, you have to let go of
what is holding you back? Ano ba yung mga bagay na nagpapabagal or yung mga humihila sa'yo? Gusto mong umabante, kaya lang may humihila sa'yo. Okay? Maraming mga ganon. 'Di ba? Gustong umabante, gustong sumunod, kaya lang meron siyang hindi maisuko. Either hindi tamang relasyon, either ito po ay kadiliman, ito ay kasalanan, 'di ba? Kaya napaka-importante isuko natin ang buhay natin para bakit makaabante tayo, makausad tayo, mangyari ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya some possible reason a person's walk with God can slow down. Okay? Unang-una, doubt or unbelief. Okay? Yung unbelief, yung doubt ba? Totoo ba? O, 'di ba? Pagka ano ba talaga 'yan? Ay ano talaga, 'di ba? Yung doubt, nagsususpect siya, pinagdududahan ang lahat. Business. Okay, marami tayong minsan marami tayong reason. Okay, oy sis, oy bro, meron tayong Bible study dito. 'Di ba? Business. Marami tayong pwedeng i-reason out. Kaya discouragement. Kaya sa church, lagi natin sinasabi na ang church, ito po ay parang hospital ito. Lahat tayo ginagamot lang din ng Diyos dito. Kaya napakaganda, pag nasa church ka, tumingin ka kay Kristo. Hindi ka matitisod sa iba. 'Di ba? Kaya napaka-importante yung bang sinasabi ng marami na Lord, pastor, minsan sinasabi nila ng ganun. Kung hindi lang ako nakatingin kay Kristo, kung titingin lang ako talaga sa tao, mawawala ako eh. Oh, salamat na lang, tumingin ka kay Kristo. Pag tumingin ka kasi kay Kristo, wala nang makakapagpabagal sa iyo. Kasi bakit? Ang nagpapaabante kasi sa atin, yung pagsunod natin sa kalooban ng ating Panginoon. Yung discouragement, instead na ma-discourage ka, magpapatuloy ka. Instead na ma-distract ka, magfo-focus ka. So yun po, napaka-importante mga kapatid na to move forward in a race, you have to let go. Yun, i-let go natin ang lahat of what is holding you back. Habitual sin ba ito? Unforgiveness ba ito? Baka meron ka pang mga kailangan patawarin? Okay, peer pressure ba ito? Or peer pressure? Okay, so yun po, baka mag-girlfriend naman, mag-boyfriend na ako kasi walang boyfriend ang iba. May boyfriend ng iba kasi, kaya kailangan ko mag-boyfriend. Hindi ganon. Hindi yung peer pressure, di ba? Walang pressurean. Kaya lagi kong ini-encourage ang family. Napakaganda maka-attend po tayo sa ating family kasi one of the na i-discuss po natin doon para magkatulungan ng buong church sa ating mga kabataan, sa ating mga singles, sa ating mga parents. Ano ang gagawin ng mga parents? Kailangan magkaisa ang leadership sa church, magkaisa ang mga parents para iisa ang ituturo natin sa ating mga anak. Kasi ang ating mga anak, mahal natin sila, kaya lang ang ibinibigay lang natin, baon, ang binibigay lang natin ay turuan natin sila ng guidelines, okay? Para sa paglago nila, paglaki nila, sa haharap na sila sa race ng buhay nila, may pundasyon sila. Maglukuman yan later on, pero at least may natanim sa kanya na one day mababalikan niya. Kasi ang mga anak natin, pwede rin na magkamali sila. Kahit anak ng pastor yan, kahit anak ng sinong propeta yan. 'Di ba? Kasi tao lang din sila, 'di ba? Tao lang din sila na pwedeng magkamali. Nakatulad din lang natin, 'di ba? Na tao lang din tayo na pwedeng magkamali. So yun po, kaya tandaan po natin, anak man ng leader, later on, leader pa naman, ba't ang kulit-kulit yung anak niya? Walang ganunan sa church. Walang ganunan sa church. Kasalanan ba ng nanay yun? Kasalanan ba ng tatay yun? O, 'di ba? Tandaan natin, lahat tayo, 'di ba? Lahat tayo ay tao lang din na nagkukulang. So anong gagawin natin? Yung forgiveness. Piliin natin ang understanding. Yung ganon ang paanuhin natin. Okay, peer pressure, laziness in prayer, katamaran sa pananalangin, negative friendship. Ano yung mga friendship mo na naglalayo sa iyo sa Panginoon? Kaya tingnan natin yan. Tingnan natin ano ba kaya yung mga kaibigan ko? Nilalayo ako sa Panginoon. Every time na makasama ko siya, nagkakaroon siya ng negative sinasabi sa iba. Okay? Kaya negative friendship. Okay? Kaya meron tayong life grouping ngayon. May leader po tayo. Diba? By the grace of God, nilalakasan nila ng loob nila na mag-lead. Hindi nila pinili yan. Pinili ng Diyos sila. Kaya ngayon, ibig sabihin, makipagtutulungan tayo po sa kanila. Fear of what others think.
Lack of fellowship with other believers. Okay? Kaya tingnan niyo yung mga lack of fellowship. Kaya kailangan din natin ang palakasan. Kaya yun ang gamit ng life group. Isa sa mga privilege sa pagla-life group para in yung the whole week at least meron kayong once na pagtatagpo na as a group na may nagsasabi in the middle of the week may pamilya kayo, may spiritual family tayo na where we are belong. Okay? Tapos pagdating ng Sunday, meron tayong big family. Okay? Na lahat tayo ay sama-sama. Kaya yun po, design po lahat yan for fellowship. At napakaganda ang fellowship kapag kasi Kristo ang pinag-uusapan. Hindi rin politiko, hindi rin yung kulay ka, kulay mo red, kulay niya blue. Walang kulay yan, 'di ba? Kasi nasa culture tayo ni Jesus Christ. Jesus culture tayo, hindi siya worldly culture. At kung ano man ang nasa mga presidente natin o kabinete natin, ano man yung nakaupo na sa ipag-pray na lang natin sila na pagliwanagin ng Diyos ang kanilang mga kaisipan. So hindi pag-aawayan yan sana sa church. Okay, kung anong politika, anong kulay ka, walang kampi-kampihan, tayo ay tagalangit tayo, hindi tayo tagamundo. Anak tayo ng Diyos, hindi tayo anak ng demonyo. Anak tayo ni Lord. Kaya anong gagawin natin? Peace. Kung anak ka ng Diyos, love. Kung anak ka ng Diyos, understanding. Kung anak tayo ng Diyos, 'di ba? Nagpapatawaran tayo. So yun po, instead na magsalita tayo ng magsalita na lang tayo ng blessing. Okay? Instead of curse, instead of negative words, magsalita na lang tayo ng blessing. Huwag na tayong magko-comment sa Facebook na hahalubilo pa tayo sa mga binabato nila sa ating mga gobyerno. 'Di ba? Kasi ang nagsettle ng government natin, hindi perfect yung mga nandyan, kaya lang ang nagsettle ng gobyerno natin ay ang Diyos pa din. 'Di ba? Sabi niya pa rin na siya pa rin ang author ang tawag nito, government. Kaya napakaganda. Anong gagawin natin? No need to comment. Ipag-pray mo na lang, nakakatulong ka pa. Okay, lukewarmness. Pwede ito, yung panlalamig. Okay, fear and anxiety. Okay, takot, anxiety, yung sobrang mag-iisip. Okay, na wala na sa logic na kaisipan. Okay, yung anong tawag diyan, yung tawag nito, yung Ah, hindi makalabas sa isip ko. Sorry. So, pride, self-reliance. Okay, yung pride natin, minsan, ibaba natin. Yung trabaho natin ay ibaba palagi ang pride. Binabantayan natin yung self-reliance. Nakakapagod yan. Ako ang dito, di ba? Nilagay mo ako. Marami nang nagsabi ng ganyan. Ako ang tagapagligtas ng pamilya ko sa Pilipinas. Di ba? Bagong abroad siya, sabi ni ate, ay sabi ng kapatid niya nakakabata, ate, magpadala ka ng wala na kaming kakain. Hayaan nyo, magpapadala ako ngayon dahil kasusweldo ko lang. For how many years na sinasabihan siyang magpadala kasi wala nang kakainin. 'Di ba? Sa una, kayang-kaya mo. Pero later on, mapapagod ka. Kasi bakit? Nilagay mo na ikaw ang tagapagligtas ng pamilya mo. Lalo na pag sinasabi ka, Uncle, Kuya, alam mo kung hindi ka magpapadala ngayon, mamamatay kaming lahat, wala na kaming kakainin. Di ba? Kukontrolin ka pa. Samantalang noon, wala namang abroad sa inyo. Bakit buhay kayo? Buhay kayo sa talbos, buhay kayo sa mga pagkain meron noon. Kaya huwag nating ilagay ang ating sarili na tayo ang tagapagligtas ng pamilya. Kahit hindi ka magpadala at hindi ko sinasabi na maging kuripot ka sa pamilya mo, ang sinasabi natin dito, ibigay natin ang kontrol sa Diyos. Ang pamilya mo bubuhayin ng Diyos. Hindi naman ikaw, hindi ako, hindi tayo ang nag-i-extend ng buhay ng ating pamilya. Okay, kaya abot kaya lang na pagtulong, kaya lang nating maitulong. Yung abot kaya lang ng tao, anong sitwasyon at ano ang kaya mo. Yun lamang po. Okay? At turuan din natin silang, hindi lang lagi tayo nagbibigay ng fish, magturuan din natin sila papaano manghuli ng fish. Okay, self-reliance. Okay, yung self-reliance, alam mo yung self-reliance, yung ka masyado kang believe sa sarili, 'di ba? At later on magkamali-mali, 'di ba? Mamaya tinitingnan lang yung sarili, 'di ba? Hindi niya tinitingnan na ang pagkakaano ng iba. Kaya pagka yung self-reliance ka lang, ang pagla-life group, pagka self-reliance ka lang, 'di ba? Ang pagpapastor na trabaho po namin, kung self-reliance lang ito, wala, mapapagod kami, mapoprostrate.
maproprostrate kami, aatakihin kami ng mga anxieties, mga alalahanin at mga iisipin. Pero salamat sa Diyos at tinuturuan tayong lahat. Okay? At naniniwala ko nagsisimula na rin dyan sa Finland. Social media, okay? Comparison, yung kinukumpara. Wala kang hindi kinukumpara. Yung ulam mo, kinukumpara mo sa iba. Oh, mas masarap yung ulam nila. Okay? Yung damit mo, kinukumpara mo sa iba. Di ba? Kaya nagpapabagal ang mga yan. Okay? Kasi bakit? Wala kang nakikitang tama sa buhay mo. 'Di ba? Samantalang ang ganda nga yung damit mo, 'di ba? Planchado nga yan, 'di ba? So yun po, no need to compare, kaya yung pagkukumpara na nadidegrade yung value natin sa buhay. 'Di ba? Mamaya ang matindi, ikinukumpara mo yung asawa mo sa iba. O, 'di ba? Siyempre, hindi talaga ano 'yan. Kaya napaka-importante, instead na magkumpara tayo, mag-appreciate tayo. Pakisabi sa katabi, I appreciate you kapatid. Okay, pakisabi sa katabi, I appreciate you kapatid. O yun, sa kanan at sa kaliwa, pakisabi po. Hallelujah, Jesus. Oh God, thank you Lord. Number two. Okay, tatlo lang na puntos ito mga kapatid. Focus on Jesus, not the crowds. Okay, kaya mag-focus tayo kay Kristo. Hindi lang yung dami natin. Kaya kung lahat tayo sa dami natin ngayon, nakafocus tayo lahat kay Kristo, madudubli yan. At later on, ang pangarap natin, ang dream natin, hindi natin alam kung kailan mangyayari ito, na magkaroon tayo in the future ng second service. Kasi puno na yung first service natin. Okay, kung nangyari dito sa Vienna, mangyayari din dyan sa Finland. Bakit? Para magbunga tayo, nakafocus tayo kasi kay Kristo. Ang church kasi hindi ito tambayan. Hindi ito pasyalan. Maraming sabi, "Oy, pasyal ka sa church, magkita tayo sa church, pasyal ka sa church." Kundi ang church, 'di ba, pagka ginawa natin ganun, parang tambayan ng church, ay ano tayo. Kaya sineset natin ang church, ito ay discipleshipan ito. Following Jesus tayo lahat dito. Pag nagsumusunod tayo lahat, magbubunga at magbubunga tayo. Okay, kaya focus on Jesus, not the crowds. Kaya wag mo kailangan umalis na tayo sa pagka-people pleaser natin. 'Di ba? Yung magaling tayong mag-please ng tao. Okay? Kundi sana magaling tayong mag-please ng Diyos. Nakaka-please sa Diyos pagka nagwi-win tayo ng soul. Nakaka-bless sa Diyos, napi-please ang Lord pagka tayo nagpi-preach ng gospel. Pag nag-i-invite tayo, pagka tayo ay nagpapadisciple, yan ang nakaka-please sa Diyos. Kaya ito po, people pleaser, ibig sabihin ay ano lang tayo. Kahit na dahil kaibigan mo, hindi mo kinorek, 'di ba? Kasi ayaw mong mabigo, ayaw mong magkalayuan kayo ng loob. Kaya ito ang natutunan ko, ang totoong kaibigan pala, ang totoong kapatiran, sabihin ng may kaayusan na ito yung issue, kapatid. Gusto ko lang sabihin, dadalawa lang naman tayo dito, nasaktan lang ako kanina doon sa word mo kanina, masyadong matalas kasi yung word mo kanina. Kaya mga anak, mga kapatid na nandyan sa Turko, patuloy nating pag-isipan muna natin ang mga sinasabi natin. Okay? Pag-isipan, pagbulay-bulayan muna natin bago natin, practicein muna natin para huwag masyadong matalas. Napakaganda yung puso natin minsan, kaya lang mahirap tayong mag-deliver ng salita at pwedeng makasakit ito sa iba. Kahit malinis, tapos sinabi pa nila, nasaktan na ako. Totoo naman. O, di ba? Sinabi mo, totoo naman. O, di ba? Hindi ko mo totoo, ipamukha na natin sa kapatiran. Maganda, kausapin mo ng maayos, lalo na pagka maraming tao, ang galing nating magpakabayani, ang galing nating para maging ano tayo, di ba? So, napaka-importante po, mag-focus tayo on Jesus. Kasi pagka-focus ka on Jesus, ang maayos kang makipag-usap. Kaya many people live under constant pressure to fit in. The word says, follow the trend to be accepted. Jesus says, follow me. Anong susundin natin? Follow si Jesus o follow the world? 'Di ba? Follow the trend. O sino ang ano ngayon? Ano yung trend? Okay? Hindi lahat lagi ang majority ay tama, hindi. Okay? So yun po, kaya follow the trend, 'di ba? Kasi ganito na ang trend ngayon, 'di ba? Hindi, merong salita ang Diyos noon hanggang ngayon, yun pa rin. Sabi nila sa akin, Pastor, pinaniniwalaan niyo pa ba yung Biblia? Matagal na yan. Wala nang epekto yung Biblia kasi matagal na libro ang mga yan, noon pa yan. Magbasa ka ngayon ng mga Encyclopedia Britannica ngayon, ang gaganda ng mga ngayon, mga books patungkol sa mga books na talagang ang gagandang pwede mo na silang mapanood sa sa 3D, 'di ba? Yaano ka sila. O,
Sabi ko sa isip ko, kung yung Biblia noon hanggang ngayon, tignan mo, kung yung hindi kumuluma ang Biblia ay hindi na effective. Okay? Di ba yung araw noon pa yan eh. Yung araw na umaaraw-araw-araw. Di ba noon pa yan eh. Wala ka pang, hindi ka pa naisilang. May araw na. Ibig sabihin, luma na ba yan? Di ba? Matagal na yung araw na yan. Pero na less effective ba siya? Hindi, umaaraw pa rin. Yung dagat na maalat, noon pa yan, wala ka pa sa mundo. Maalat na yan. Hanggang ngayon, tumabang ba siya? Hindi. Effective pa rin siya na maalat. Kaya hindi ibig sabihin, luma ang Biblia, hindi na effective. Hindi totoo. Kaya mga kapatid, follow Jesus. Yung sinasabi nila, Jesus noon, hanggang ngayon, Jesus pa rin ngayon. Yung Diyos noon hanggang ngayon ay Diyos pa rin ngayon. Kaya yun po, kaya napaka-importante na tayo ay patuloy na mag-follow. Huwag tayong masila o masilo sa style ng mundo. Sadly, many people chase the approval of others rather than the approval of God. Kaya ito ang marami. Ito ang kultura din ng Pilipino na kailangan nating itinuturo na para unti-unting maituwid. Okay, na kailangan natin approval. Ang sisipag pagka andyan ng boss, di ba? Ang sisipag pagka may mga nanonood. People pleaser. Kasi bakit? We want the approval. Malungkot pagka hindi siya ang star. Malungkot kaya pagka yung mga ganito, chasing approval of others, hindi siya nakiano kung hindi siya ang sikat. Hindi siya nakikipag-mingle kapag hindi siya ang star. 'Di ba? Ito po ang itinuturo natin. Mag-focus tayo kay Jesus, hindi na sa approval ng others, kundi approval ng Diyos. Kaya tingnan mo, maligaya tayo. 'Di ba? Pagka approve ka, pagka thumbs up ka ni Lord, tignan mo, ang gusto natin thumbs up ng tao. Okay? Pero thumbs up ba ng Diyos yan? Naka-thumbs up ba si Lord? Baka naka-thumbs down. 'Di ba? Kaya mga kapatid, napaka-importante, mag-focus tayo kay Jesus. Pakisabi sa kapatid, focus on Jesus. Yan, focus. Sige, pakisabi ulit. Focus on Jesus. Okay, not the crowds, not the people, hindi tayo magpi-please ng tao. Okay? Kaya kung ano ang ano natin ay patuloy tayong gawin ang tama. Are you a people pleaser or a God pleaser? Okay. So yun po, nagpi-please ba tayo ng tao o plini-please natin ang Diyos? Kapag ang Diyos ang plini-please natin, kahit nag-iisa ka, pupunta ka sa church. Kahit walang tumitingin sa'yo, nagde-devotion ka, nagpe-pray ka. Hindi mo kailangan ang approval ng iba, hindi mo kailangan ang mata ng iba para may tumingin sa'yo, para magpakitang gilas tayo. Hindi, sa pagsunod kasi sa Panginoon, running with God kasi, hindi pwede yung tayo, dependent tayo sa approval ng tao. Dapat, ang running with God, approved by the Lord. Okay? Wala mang pumapansin. Tuloy ka lang. O, di ba? Sinaktan ka? You just release forgiveness. Huwag mong tanggapin si tampo. Huwag mong tanggapin si sama ng loob. Kaya tignan mo, hindi ka nasasanay ka ngayon na God pleaser. Kasi bakit? Natutuwa ang Diyos. Hindi natutuwa ang kalaban, ganyan ka talaga, o di ba? Ganun ang kalaban, ikukundima ka. Pero ang Diyos, anak, tama yung ginagawa mo. Tama yung ugaling ganyan. Kaugali kita. Christ-like minded kita. Di ba? Ang sarap pag ang Diyos ang nag-a-approve sa atin. Hallelujah. Yung hindi mo hinihiling, ibinibigay. Yung trabaho na hindi naman para sa iyo, binubuksan ng Diyos para mapunta sa iyo. Hallelujah, Jesus. Kasi bakit? Focus tayo sa ating Panginoong Diyos. Every day we are faced, sabi niya dyan, every day we are faced with two offers. One that deceives and one that blesses. Okay, the choice is yours every day. Kaya tayo, yan lagi ang ginagamit natin. May choice. Yan ang binigay ng Diyos na regalo sa atin. Yung freedom of will, yung freedom to choose. Okay, araw-araw tayo sa totoo lang. Araw-araw tayo. 100 times tayo na nag-choice, pumipili ng araw-araw. Pinili mo yung suot mo ngayon, pinili mo yan. Di ba? Na-practice mo yung kalayaan ng pagpili. Hindi mo naman ninantay, Lord, ano bang susuotin ko? Short pan o spaghetti pababa o itong polo? O, sabi ni Lord, yung polo kasi church ka pupunta, hindi ka naman pupunta sa beach. O, di ba? So, choice is yours. Di ba? Napaka-importante. O, yung ginamit mong toothbrush kanina, it's a choice. Tatlo yung toothbrush doon.
Kami, tatlo yung toothbrush namin doon, pero pinipili ko yung para sa akin, no? Di ba? So may pagpili araw-araw. Ay, ano yung susuotin mong shoes, ano yung kakainin mo mamaya, di ba? Saan ka pupunta mamaya? Practice natin araw-araw ang pagpili. Ganun din sa buhay natin. Okay? Word offer or God's offer. Yun, pinapractice sana natin din yan. Ang words offer, material wealth, never enough. Ang material wealth, sorry, never enough. It says never enough. Hindi ka makokontento. Kaya tignan mo, ang dami ng mayayaman. Ang mayayaman na tao, hindi pa rin sila nakokontento. Fame and approval, always fading. Okay, yan po. Sikat ka ngayon, approve ka ngayon, pero alam mo, isang pagkakamali mo lang, malilimutan ka rin. Sa dami ng tinulungan mo minsan, sa pamilya mo, at minsan hindi ka lang nagpadala ng minsan, ang lalayo na nila. Hindi na sila makontak. Na-delete ka na nila. Di ba? Na ano yun, na-erase ka na nila. Ang tawag doon? Na ano ka na nila, na block ka na nila. 'Di ba? Ganon. Kapag kaya ang chini-chase natin, nako, sayang mo't sa gusto, magfi-fade yan. Okay? Pleasure in entertainment, never lasting. Okay? Hindi yan pangmatagalan. Relationship, often broken. Okay? Kaya yung wag kang dependent sa relationship. Okay? Kundi yung relasyon mo ang una, sa relasyon mo sana sa Diyos. Okay? Kaya hindi lagi nating sinasabi na if you are a single, pinagpipray mo yung right person para sa iyo, sana gawin mo muna na right person yung sarili mo. Okay, ibig sabihin mahil ka muna sa Diyos. Pagka-whole ka sa Panginoon, complete ka sa Diyos, healed ka sa Diyos, o di ba? Hindi ka na maghahanap ng magmamahal sa iyo kasi bakit? Ay may Diyos na nagmamahal. Okay, sa iyo, kumpleto ka na sa Diyos. Iyan ang gagawin mo. Okay, ang ipagpipray natin, Lord, sino kaya ang mamahalin ko? Okay? Iba kasi yun eh. Kasi kung nag-asawa ka, naghanap ka ng asawa na para may magmahal sa akin, eh ang pag-aasawa, hindi palaging ganun. At one day, nako, hindi lang nakapagluto, nakapagtimpla ng kape, may black eye na. 'Di ba? Akala ko ang pag-aasawa ay magiging masaya. Iyon, marirealize mo na. Kaya nga, kasi kumuha ka ng magmamahal sa'yo. E paano na one day hindi ka na niya kayang mahalin? Okay, one day masasaktan ka niya. One day masisimangutan ka niya. Kaya napakaganda yung whole ka, yung right ka with God, complete ka in Christ, at kung bibigyan ka ng Diyos, hanapin mo rin yung whole na katulad mo. Yung kapag kaparehas na whole, complete in Christ, dalawa ang pinagsama ng Diyos. Gaano man magka halo-halo man ang bigas sa tinalupan, 'di ba? Magfo-forgiven pa rin kayo kasi parehas kayong may takot sa Diyos. Okay? Kasi bakit? Nagpakasal kayo ng taong mamahalin niyo. Hindi yung magmamahal sa iyo, kundi pinakasalan ko to, mamahalin ko to. 'Di ba? Mas malalim siya. Kasi bakit? 'Di ba naghanap ka ng mamahalin mo, hindi yung naghahanap ka ng magmamahal sa iyo. Selfish, 'di ba? Parang self ano siya. Kaya maganda mga single pa, sa mga single, tinuturo po natin ito sa mga single. Sa mga may asawa, syempre maging faithful na rin kayo. Baka feeling single na rin kayo, ha? Hindi. Kundi maging faithful kayo sa inyong mga misis. Faithful din kayo sa inyong mga mister. Okay? Pero sa mga single, ano ang gagawin natin? Be right with God. Ikaw muna yung tamang person. Okay? At yun ang hilingin natin, 'di ba? Na maghahanap, bigyan tayo ng Diyos ng mamahalin natin. Magkaiba 'yon. Okay? So yun po. Okay, happiness. Here today, gone tomorrow. Yan ang happiness. Ang happiness kasi nakadepende sa happenings. Kung walang happenings, walang joy, walang ano. Sa Diyos, kahit walang happenings, may joy ka sa spirit mo. May joy ka sa puso mo. 'Di ba? May problema ka, nakakangiti ka pa din. Okay? Stress and anxiety, constant worry. 'Di ba? Offer niya mundo 'yan. May stress ka na, anxiety ka na, o super ano 'yon, super thinking, ano, yung overly thinking. 'Di ba? 'Yun pa lang gusto kong word, yung nag-overthink tayo.
Kaya nagbubunga ito ng anxiety. Kaya constant worry, slavery to sin, never truly free, eternal separation from God. Yan ang offer ng kalaban. 'Di ba? Pero dito sa offer ng Diyos, eternal life with God forever. O 'di ba? Tandaan mo, pang forever tayo ng Diyos. Unconditional love, peace and joy, meaningful relationship built on love. Hindi siya built on lust. Okay, may mga lust eh. Oh, kasi single ako, ano, hindi. Sana ito ang meaningful relationship built on love. Pag love, i-care mo yan. Pag love, respetuhin mo ang katawan niya. Hindi mo tsatsansahan, hindi mo ano yan, sasamantalahin ang mga weaknesses. 'Di ba? Pagka ano, prinoprotektahan sa'yo. Kaya napakaganda maka-join po tayo sa ating family. Otherwise, baka maumpisahan ko rito, dire-diretso tayo. Okay, true purpose, made for a reason. Okay, true purpose, made for a reason. Okay, freedom and forgiveness. Heavenly home, a place prepared just for you. Eternal life with God. Yan po mga offer ng Diyos. Kaya tingnan mo, sa tao, sa mundo, boring yan. Sa mundo, pinagtatawanan tayo. Pero nasa sa mundo ng Diyos, offer ng Diyos, di ba, nilalagay natin sa puso, siniseryoso natin ito na pinapamuhay, maligaya tayo. Pinagtatawanan ka, pero hindi ka tinatablan. Pinagtatawanan ka, puro ka na, ang dami na, yung church, ang dami-daming mga, yung church, ang dami-daming bawal. Oh, hallelujah. Pero tignan mo naman, eternal life ang kapalit. Okay? Unconditional love ang kapalit. 'Di ba? Heavenly home tayo dito. Kaya wag tayong makinig sa sinasabi ng mundo. Hallelujah, Jesus. Last point na po natin. God gives you strength when you feel weak. Ayan. Isaiah 40 verse 31. Those who hope in the Lord will renew their strength. Kaya those who hope, kaya lahat ho ang may nag-umaasa, okay? Ang pag-asa niya ay ang Diyos. He will renew their strength. Mariri-strengthen tayo pagka tayo po ay lagi pupunta tayo sa time ng mahina tayo kasi tao lang din tayo. May panahon naman manghihina tayo pero God gives you strength. Okay? Binibigyan tayo ng lakas. Yung napakaganda kasi yung umabot na tayo sa sukdulan ng ating laman. Alam nyo yun? The end of your flesh is the beginning of your miracle. Yung parang ganun yan eh. Pagka tumigil ka na sa self-reliance mo, yan na po ang umpisa ng milagro mo. Yung nakadepende ka na sa Diyos, hindi ka na nakadepende sa self mo. Okay, kaya those who hope in the Lord will renew their strength. Kaya sa Diyos tayo tatakbo, wag sa bisyo, wag sa alak, wag sa droga. Pagka nagka-problema ka, sa Diyos ka tumakbo. Pagka may problema relasyon, sa Diyos tumakbo. Okay, tandaan natin, running with God, kasama mo ang Diyos sa lahat ng takbuhin mo sana sa buhay. Mapapamilya, mapaproblema, matrials, whatever. Sana sa Diyos tayo pupunta. Sa time na weak tayo, sa Diyos tayo kumapit. Okay, huwag kang kumapit sa patalim, masusugatan ka. Meron ba kayong nakita na kumapit sa patalim na hindi nasugatan? Nasugatan ng lahat. Kaya sa Diyos ka. Hallelujah. Hindi yung nagka-problema ka, gagawa ka ulit ng another problema, pang-solve mo doon sa dati mong problema, na-solve siguro yung lumang problema, kaya lang may bago ka na naman na problema. Okay, halimbawa, ito lang hindi ako nag-a-accuse sa iba sa inyo. Halimbawa, ugali mo talagang manghiram, nangutang ka ngayon sa isa, tapos wala kang pambayad. Ang ginawa mo, umutang ka na naman sa isang tao, pambayad doon sa utang. Tapos mamaya, wala ka na naman pambayad, umutang ka na naman ng isang tao, ibayad mo na naman sa mamaya umutang ka na naman doon sa isa. Yung cycle ng buhay natin. 'Di ba? Kaya tignan mo, laging kapos pagka ganun eh. Kaya ayusin natin mga kapatid. Umayos tayo. Kaya sa time ng weak tayo, sa Diyos tayo. Huwag tayong kakapit sa mga patalim. Huwag tayong kakapit sa mga hindi solusyon ng Diyos. Yung mga temporary solution sa mga trials natin. Magtiwala tayo sa Panginoon. Okay? So yun po, ayusin natin para ma-enjoy natin ang relationship. Hindi po ito pag-i-stricto. Ito po ay protection. Ito po ay ligaya ito. Pagsundin natin ang Panginoong Yesus. Mag-focus tayo kay Jesus. Maligaya tayo. Kunti lang pera mo, pero maligaya ka. 'Di ba? Kunti lang maliit lang yung bahay mo, pero maligaya ka. Kasi bakit? May Diyos.
Sa time ng school, sa time ng exam, sa family struggles, sa time ng disappointment, okay? And uncertainty can make you feel like giving up. Maraming mga panahon na gusto mong ayaw ko na. Alam niyo ba 'yon? Yung ayaw ko na. O, 'di ba? Yung bang dumating ka sa punto talaga na lumalabas talaga yung gilagid mo, yung tirik ng mata mo, ayaw ko na. 'Di ba? Parang gano'n kasi pagod na ako. 'Di ba? Parang gano'n. 'Di ba? Parang ang lalim. 'Di ba? Kaya napaka-importante mga kapatid, sa time na humihina tayo, tumakbo tayo sa Diyos. Kaya sa Diyos tayo, tandaan mo, huwag mong suluhin ng laban. O ang problema natin, mapagsulo tayo ng laban, mapag-isolate tayo ng laban. Gusto natin tayo lang, walang makikialam. Para bakit? Pag nagtagumpay, credit sa iyo at credit sa akin. Sana umalis tayo ng ganong sistema. Napaka-importante na ibigay natin ito sa Panginoon, at kung magtagumpay ito, sa Diyos ang credit, sa Diyos ang glory, sa Diyos ang papuri. Kaya gusto ng Diyos na isuko natin sa Kanya para mapapupurihan natin ang Diyos. Hallelujah. Walang suluhan, mapapagod ka kapatid. Okay, walang suluhan. Okay, wag mong suluhin. Kaya kung may challenge ka, magpatulong tayo sa tamang tao, 'di ba? Magpa-counsel tayo. Ganun, normal 'yon. Hindi isang kaduwagan pagka tayo ay nagpapa-counsel, humihingi tayo ng ano. Salamat sa mga tatay na nag-approach sa akin, nagtanong sila anong gagawin nila. I'm proud sa inyo. At hanggang ngayon nandyan sila sa church. Praise God. Salamat sa Diyos na I'm not God, hindi ako Diyos. Okay? Ang sinasabi natin dito, magpatulong po tayo para matulungan. Hindi ka namin ichichismis. Hindi namin sasabihin ito kung kani-kanino lang. Mananagot kami sa Diyos. Di ba? Kaya napaka-importante, meron tayong gano'n. Kaya salamat sa mga tatay na nag-approach sa mga challenges nila sa buhay. Salamat sa Diyos. At kinilala nyo ang Panginoon na siya ang solusyon ng buhay. Okay? God doesn't promise an easy race. Okay? Kaya wala siyang dito, hindi niya sinabi sa Biblia, walang sinabi sa Bible. 'Di ba? Na sinabi niya pagka ikaw ay Kristiyano na wala ka ng problema. Hindi totoo 'yun. It doesn't exist. 'Di ba? Kaya napakaganda, importante na meron man tayong pinagdadaanan, at least may takbuhan tayo, may kublihan tayo, may kapag-asahan tayo sa Panginoong Diyos. Kaya napakaganda mga kapatid nang bumalik tayo sa promise, sa pangako ng Diyos. Kaya He promises strength for every step. Kaya God doesn't promise an easy race kasi nandito pa tayo sa problematic na mundo. Normal, magbayad tayo ng bills. Di ba? Nandito pa tayo sa bumagsak na mundo. Normal, magkakasakit pa rin tayo. Okay? Ang maganda doon, buhay tayo for eternity. Okay? Yun ang masaklap kapag talo ka na nga sa buhay sa mundo, talo ka pa later on. Doon ka pa sa dagat-dagatang apoy pa ang pupuntahan mo. Di bali sana tayo, sinubok man tayo dito sa mundo, pero lumaki naman yung pananampalataya natin sa Panginoon. Kasi bakit? Nag-focus tayo sa Diyos. Kasi bakit? Siya ang strength natin. Siya ang nagbibigay ng lakas natin. Siya ang nagpapaano sa atin, nagbibigay ng kalinga. Kung nalulungkot ka sa pamilya mo sa Pilipinas, kalinga. Siya ang kalinga natin. Siya ang comforter natin. Hallelujah. Jesus. Yan. Meron pa palang dalawa, sorry. Don't run alone, okay? Don't run alone. Huwag kang mag-solo. Pakisabi sa katabi, huwag kang mag-solo kapatid. Kasama mo ang Diyos. Ayan, huwag kang mag-solo. Huwag kang mag-solo. Huwag kang mag-solo. Every athlete needs a team. Every Christian needs people who encourage them. Be a part of a life group. Kaya yan ang maganda sa life group. Okay? Who can pray with you, challenge you to grow, celebrate your victories, and help you when you fall. Okay? Kaya mayroon tayong mga nakalagay dyan. May nilagay si Lord. Okay? Mas magaling ka man kaysa dyan, mas matagal kang Kristiyano kaysa dyan, or whatever na meron kang education kaysa dyan, ang Diyos ang naglagay dyan. Okay? So, hindi, ang standard kasi ng mundo, ito yung standard ng mundo. Pero ang standard ng Diyos, maayos lang na puso, tamang puso lang. Kahit hindi ka masyadong matalino, kung mababa ka, kung ikay nagpapahubog sa Panginoon, magagamit ka ng Diyos. 'Di ba? Kaya hindi po pwede yung ano lang natin, yung standard ng mundo para ma-fulfill mo ang purpose ng Diyos. Hindi. E di lahat na walang yaman, walang kasikatan, walang talino, di wala na. Hindi na siya nila magamit ng Diyos. 'Di ba? Kaya ang Diyos kasi iba.
'Di ba? Iba yung standard ng Diyos, kabanalan. 'Di ba? Good character, Christ-like. 'Di ba? 'Yun ang magagamit ng Diyos. Kaya kahit hindi ka matalino, kung ikay ready magpasakop, magpabasag sa Panginoon, magagamit ka ng Diyos. Marami ka pang matatalo, 'di ba? Na matatalino. Ako naman, hindi naman ako yung pinakamatalino dito, kaya ako pinili ni Pastor Larry, hindi. 'Di ba? Maraming mas matalino kaysa sa akin dito. Maraming mga ano talaga, talaga namang pagka umasta sila, talagang naka-Amerikana, napaka-ano talaga sila. Kaya naiibahan sila sa akin. Ako taga Baguio ako. Normal lang damit ko. 'Di ba? Para akong nung una Jeff Rocks ako. Ngayon ko lang natutunan ng ganito, pero nakita nila yung pagpapatuloy, nakita nila yung pamilya ko, nakita nila for the glory of God. I'm not saying ito para magyabang sa spiritual, para maging alam nyo, yung super spiritual ako sa inyo. No, wala akong makukuha doon. Tinetestify ko ito na kabutihan ng Diyos. Ibig sabihin, kahit normal ka lang. Kasi yung mga disciples, fisherman sila. Yung mga disciple, hindi naman sila lahat nakapag-aral eh. Pero they have been with Jesus. Sabi niya doon sa Acts chapter 4, they have been with Jesus. Pero they perform miracles. They perform leadership. Di ba? They perform maraming mga paano sila ginamit ng Diyos. Kaya don't run alone. At wag mong sisihin ang sarili mo. Wag mong maliitin ang sarili mo. Pwedeng-pwede kang gamitin ng Diyos. Pakikalabit mo yung katabi mo, pwedeng-pwede kang gamitin ng Diyos. Pakisabi mo, pwedeng-pwede kang gamitin ng Diyos, kapatid. Yan, ulitin mo ulit, baka hindi niya narinig. Pwedeng-pwede kang gamitin ng Diyos, kapatid. Hallelujah, Jesus. Kaya be a part of life group. Choose your friends wisely. Okay, choose your friends wisely. Good friends don't pull you away from God. They help you run toward Him. Kaya yung mga kaibigan mo, hindi ka hihilain para umalis. 'Di ba? Hindi ka hihilain para dalhin sa mali. Okay? Kundi itutulak ka niya. Dadalhin ka sa Diyos. 'Di ba? Kaya don't run alone. Huwag kang tumakbo. Okay? Hallelujah, na nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. Aware tayo na kasama na natin ang Diyos sa everyday. Okay, may panglima pa pala. Last. Sorry, promise. Panghuli na yan. Okay, finish is strong. Okay, finish is strong. Sabi niya dyan. Kaya tapusin natin ang takbuhin natin na matibay tayo. 'Di ba? Matapos natin sana yung pagiging ama mo sa mga anak mo. Hanggang sa magkaapu-apu ka, ikaw ang tunay na lulo. O, 'di ba? So sana ho, ako po, ganun din po ang heart ko. Na matapos ko man, manghihina man ang katawan ko in the future. Masasabi ko sa harapan ng Panginoon, sasabihin ng Diyos, come, welcome, my faithful servant. Hindi palakihan, hindi pagalingan. Pa-faithfulan lang tayo sa Panginoon. Maging faithful ka lang. So, yung panawagan ng Diyos, okay, sa'yo. Kaya finish strong. Ito yung sinasabi sa Joshua 1:8. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. Ayan, o, tingnan ninyo. Yan ang mga tinapay noon. Kaya pala kahit ang donut noon meron na sa Old Testament. Do not be afraid, sabi niya. Do not be discouraged. Hindi McDonald's ang nagpauso niyan, Biblia. Okay, kaya may donut noon. Yan yung tinapay. Yan po yung tinapay na hindi mo pwedeng kainin sa gitna. O, di ba? Sinong nakakain sa inyo ng donut? Yung may bilog sa gitna, makakain mo ba yon? Kaya, do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you forever you go. Kasama natin ang Diyos. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, ay, ano kasi ano ako, hindi, kaya mo pagka magtiwala ka, kapag ka kumapit ka, pag ang lakas mo ay nanggagaling sa Diyos. 7, I have fought the good fight. Sabi niya sa 2 Timothy 4 verse 7, I have fought the good fight and have finished the race. I have kept the faith. Sana ganun ang sasabihin natin. Yan ang sinasabi ni Apostle Paul. Matanda na si Apostle Paul. Malapit nang umuwi sa langit. Malapit na ang departure niya. Okay, at sinasabi niya ito kay Timothy, I have fought the good fight of faith. Anak Timothy, tapos na. Naano ko na yung laban ko, yung race ko. Okay? I have finished the race.
tinapos ko yung takbuhin ko. Kaya parang sinasabi niya kay Timothy, tapusin mo rin, Timothy. At yun din ang sinasabi ko sa inyo, tapusin din natin sa tulong ng Diyos. Kung gaano ka ka-on fire ngayon, sana babalik, darating ang Panginoon for the second time around, ganun ka pa rin ka-on fire. Yung sayaw ko noon, dito 1999, sayaw ko sa praise and worship namin, 'di ba? Syempre matalon-talon pa ako noon kasi medyo bata-bata pa. Pero ngayon bumagal na. Pero yun pa rin yung sayaw ko, bumagal lang ngayon. Ibig sabihin, nagpapatuloy. Kaya ganun sana po tayo. Hindi lang tayo ngayon on fire bukas o after 2 years, after 3 years, sana finishing well tayo. Finishing strong tayo. Matapos sana natin, magpe-pension sana ako in the future na maayos. Okay? Kasi marami nga, sabi ko, marami nga, kung kailan sila magtatapos, doon pa sila nagloko. Kaya Lord, tulungan mo ako. 'Di ba? Para tayo ay tuloy-tuloy. Matatapos natin ang takbuhin. Ganon din ang sinasabi ko po sa inyo. Yan po ang spirit natin. Yan ang DNA natin sa church na ito. Magtapos ng maayos. Kaya iniingatan natin ang church. Kaya binabantayan natin ito. Hindi para pahigpitan ng church. Binabantayan natin para lahat tayo madala natin, tayong lahat sa pagtatapos na maayos sa Panginoong Diyos. Paul didn't say, I started well. He said, I finished the race. Hindi niya sinabi na, oh, maraming nagagalingan sa starting. Ang tanong, ganun ba? Finishing well ba? 'Di ba? Kaya nagkamali man tayo sa una. Sa may race yung nagkamali man kayo. Pero sikapin natin, finishing well tayo. 'Di ba? Sana sa pagdating ng panahon, okay, nakukunin kayo ng Diyos, mahal na mahal mo pa rin yung binigay ni Lord na asawa mo, 'di ba? Mahal na mahal mo pa rin yung mga anak mo, 'di ba? Finishing well. Hallelujah, Jesus. Yan kasi ang lahat ng tagumpay sa lupa, iiwanan natin sa lupa. Mamaya, yung mga ginawa natin sa pananampalataya natin at relasyon natin sa Panginoon, yan ang mananatili. Kaya mga kapatid, anyone can start the race but only champions finish it. Pakisabi sa katabi with a smile, champion ka. Yan. Ngumiti ka naman, champion ka kapatid. O, dalawang tao naman, dalawang tao. O sige, sige, sumunod tayo mga kapatid. Diyan lang dalawang tao. Baka hindi pa tayo makasunod. I hope na sumusunod kayo. Okay? Anyone can start the race but only champions finish it. Okay? Kaya champion tayo. Hindi tayo loser. I am not a loser. You are not a loser. You are a champion. I am a winner. I am a winner. You are a champion. Hallelujah. Ganyan tayo tumingin sa ating sarili. Hindi yung nabibiliban ka sa sarili mo, kundi dahil kasama mo ang Diyos. Pag kasama mo ang Diyos, winner tayo palagi. Pagtawanan man tayo, may comfort, may kalinga ang Diyos. God isn't looking for perfection. He's looking for faithfulness. Kaya maging tapat tayo mga kapatid. Hallelujah. Hanggang sa wakas, hanggang sa huli. Kung hindi mo man marating, hindi natin mahintay yung pagdating ni Kristo at in case na mauna tayo mag-depart, 'di ba, sa mundong ito. Tapat pa rin sana tayo sa Diyos. Faithful pa rin tayo sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Kaya mga kapatid, tayo po ay patuloy sana na lumapit sa Panginoon, patuloy sana tayo na sumuko sa Panginoon, na tayo run with God ngayon. Hindi mo solo ang laban. Okay, so yun po ang prayer po natin ngayon. Pwede po ba tayong tumayo lahat? Worship team please. Hallelujah, Jesus. Oh God, oh God. Pwede ba tayong pumunta sa harapan na para sa iisang altar call para sa Panginoon? Kaya tayo nagkakaroon ng altar call. Bakit? Para binibigyan namin kayo ng yung bukas na puso para mag-response tayo sa Diyos. Hallelujah. Sige, maalis na yung mga hiya natin, lumapit tayo sa Panginoon. Running with God. Mula ngayon, 'di ba? Mula ngayon, kasama mo ang Diyos. Hallelujah, Jesus. Kaya Lord, sa oras na ito, kumilos.